to the Early Ed Tech Talk, where we empower teachers, parents, and students to learn, grow, and thrive in this digital stage. So, maayong buntag everyone. So, welcome back sa atong new episode sa Early Ed Tech Talk. So, I am Mary Chris. I am Jessa. I am Rhea. And I am Joanne. So, karon lawan no, ang ato na pong isgutan is all about AI-powered learning tools like mga chatbots or mga adaptive learning tools na atong ginayus sa early child education. Like, unsa sila nga makatabang or unsaon gid ang proper na pag-use sa ila para effective and safe pod ang paggamit sa ilaha sa early childhood education. Yes, Chris. Amazing jud kaayo ni ang mga AI tools, no? Makatabang ni sila sa personalized learning. Halimbawa, ana ang chatbots. Makatabang ni sila sa instant feedback sa mga students o mga adaptive systems nga makatabang matutukan ang unique learning pace sa bawat bata. You're right, Rhea. Pero with great power comes with great responsibility. So, mga AI tools mang good na siya gapoy rest. Like, privacy. Sa daw privacy. Nagkadayan, ikat lang to. Okay, ikat na to. Balik sa exact. Saan ito? You're right, Rhea. Sakto ka, Rhea. You're right, Rhea. So, with great power comes with great responsibility. Ang mga AI tools, magyapon siya yung mga rest like data privacy, ethical issues, and over-reliance sa technology. Yes, no, kay karon magyud no kay murag rely na sa kita mga bata mas mukuha na magid sila sa technology, no? Wala na sila yung ideas nga ilang own kay puro na lang depend na lang sila. Exactly. Kailangan din nga mamonitor sa alam ko. Naksa mo kung singit na. Ito pa, exactly ito. 1, 2, 3. Ayun lagi ba dito ra lagi ka ba? Yan nga. Wala naman po. Exactly. Kailangan yun nga mamonitor siya sa mga parents, sa teachers, kaya para paglantaw nila, safe ang ilang mga anak. Yes. Okay. So, muning karon nga buntag is ato gid sabton ang AI no ato gid i-identify kung unsa ka ang mga risk niya o unsa kaya ang mga maka-recommend na to nga mga tips para pod kanang lesson bitaw ang potential sa kanang na makakuan siya kanang ma-risk ay makahatag siya risk sa mga bata kay ang magandang AI is not just a tool for I mean not just a toy for for children. If ma-misuse magud nimo ang AI, no? Like dagan gid kayo ang possibility nga nga makuha ng mga bata ilang mga information or unsa pa ka mas worse katong na-share nako in previous episodes no nga pwede magamit ang ilang identity o makawat nila ang identity. So if ma-misuse maguna sa mga bata is pwede na siya maka-effect sa ilang development, creativity, and also sa ilang social interactions. Kay if ever na over-reliance na yung mga bata sa kanang technology, so wala na gid siya time to kanang sa physical play, you know? So karon is let's deep dive sa mga risk or sa mga tips na pwede nato buhaton about aniyang AI powered learning tools. So ang gid ani isa sa mga potential risk na ako lang nahibalan no about sa kanang powered learning tool sa AI, no? Kay ang data privacy gyud kay ang AI tools man gyud usually gid ga-collect gid na siya og lots of personal data sa mga bata and kanang progress reports or voice recordings, no? Mga progress reports kay importante magud na sa mga maestra para makita nila ang progress sa bata. Then apil man gud ang gina-collect man gud sa AI, apil na ang kanang typing patterns, even ang lahang emotional progress or responses sa mga activities na kung dili na siya ma-secure nagid ako gid kay ang chance na ma-misuse na siya or ang pinaka worst pagid is kanang ma-sold bitaw siya for commercial purposes o kanang mabaligya ang mga kanang information sa mga bata ba o pag ma-misuse or dili bitaw secure ang kanang mga data. So ang second factor ani kay ang ethical issues. Kay ang AI mang gyud ga-work siya based sa human-made algorithm. So pwede na ay biases or errors. Kuhan siya kung bias ang training data
So ang bata pwede makadawat og inaccurate o dili maayo nga mga feedback. Over-reliance on technology kay kung ang bata nga grabe na ang pagsalig sa AI, lahi dili na sila makagunahunog ila lang ba kanang independently Dili na sila kabalo na. isay. Dili na kabalo Hindi sila. sila pud kay explore. Daga salig na hinuon sila. Mahimo na ng limitado ang ilahang ilang creativity, ilang curiosity, o ilang problem solving skills. Mao gani kay murag nag-rely naman sila sa kuan lagi AI. AI. Mawala na ilahang curiosity kay ang AI magud kay pwede na nila i-provide tanan. Dito na din Mabalo sila sila sito bag, di na sila out sa una bitaw para sa ato nga balag mga kurintihan, balag mga samad-samad kay lagi tungod sa tong curious ba. Yes. Kuan kay kanang limited na ilang kuan kanang knowledge. Kay nag-over-reliance naman sila sa kuan. AI. So tama jud ka Jo, no? So biskan no ang AI is a very helpful tools gyud but di lang sa ato kung dili mas sa mga bata. Sagot na karon kay integrate na gyud ang technology sa ilahan, no? So para gyud effective ang paggamit nila og safe. So we teachers or future teachers or even the parents dapat ginato i-guide ang mga bata, no, para balance ang ilahang pag-use sa AI and ang ilahang human interaction kay basta na inoon ng mga bata is mapektuhan na inoon ilahang social interaction kay siguro sila cellphone na ang mga bata kay di na inoon bitaw sila murag di sila anad sa tao like kanang murag kana sila bitaw kanang murag sila maulaw na inoon Adlukan na. pero pag abot sa pag-use sa technology master kay sila kana magit kay wala siya na balance ba ang kuan ang AI o ang human interaction gid lahi ra gid ang chatbots kanang istorya nimo nga kuan kay o di ba nakasabot sa feelings na lahi man gitong tao kay istorya nimo ma-express nimo, no, Kapilog then empathy. gani so ang ano man gid ang AI is dapat lang gid siya nga kanang support lang gid bitaw siya support lang ba nga supporting tools na lang nan dili pud siya dapat gid na i-replace sa teacher ang technology dili magid siya ingon nga replacement sa teacher dili gid siya kay lahi ra magid ng mga hands-on mga Sarigid ang presence Mga sa pabiyay teacher. mga oo sa teachers kay ang nga. teacher magid kay mura na siya dili lang mangyud Guide mo siya. dili lang magid knowledge ang matudo sa teacher pati na values ano na ba lahi ra jud nang makita mga istorya Tas maka hands-on activity po sila. Mao gani, Kaysa kuan. dili malimitahan bitang ilahang kuan Tapos pag-explore ilang exposure din sa ilang kuan bitaw, sa ilang mga Social, classmates. social interaction So, daghan jud kaayo mga risk, no? So, first ana ang children's development. So, too much exposure on AI can reduce creativity and social interactions and of course sa emotional intelligence sa bata. And second ana kay ang teacher's role. So ang teachers man gyud dapat gyud gina-ensure niya ang AI output kung maka-develop ba siya, accurate ba siya, o inclusive ba siya sa mga bata. So teacher supervision is a key gyud kay kung pasagdan man gud nimo ang mga bata, kuan na siya kanang over-reliance na kay siya sa AI. Nagdepend. Oo, nagdepende gyud siya dito. Kung unsay kuan assignment dito na siya mag-search pass dayon. Copy-paste lang dayon. Yeah, hi. Yahay tayo. Ay, pag yan, ang rapid pala na. Then ang school reputation. A single privacy breach or unethical posting can damage credibility. Then ang parents nag-expect po nga ang school nga mag-protect sa ilang mga anak. Then otherwise, ang compliance din dana niya ang social media backlash or legal issues can arise. Okay, so dapat yun no nga kanang ang teachers and ang school excuse me naa sila kanang transparent bitaw nga communication sa kanang or transparent or clear na communication sa kuan sa mga parents because transparency makabuild gina siya og trust, no, sa makabuild gina siya og trust og cooperation sa school and also sa kanang parents para ma-insakto gyud or matudloan gyud ang mga bata sa proper na pag-use sa technology or sa AI. Labaw na karon nga mas grabe na gyud kay AI karon. Pati Integrated na mga ang pati mga technology, tas exposed na sila sa AI. Kabalo na sila sa CC. Ginawa ko katong pag kuan sa katong sa among observation, na iyon siya nga
Ma'am, pwede ni i-search sa CC? Uy, kabalo na gana sila sa ChatGPT o. Grade 3 pa gani. Grade 3 ka po ito, kabalo na sila sa paggamit ng ChatGPT. No, ma'am, pwede ni ka ng ChatGPT na lang, ChatGPT Hala, na basta lang. pag-abog sa balay, nakasalig na sila dami. Oo, gani. Sila panawag nga, mata, bangis ako gani. Yeah, basta sa ilang balay ba exposed po sila na sila yung mga ating nga gagamit sa ChatGPT na makita sila so makaawat din Makaawat sila. sila. Pati kita na itong ati. So, there are practical strategies to manage and to reduce this risk. So, pinakauna jud ana is to review privacy policies sa mga AI apps and then only adopt apps that is compliant with COPPA or local data local data protection laws. Okay, so second, ang AI should be a supportive tool. Dili siya himuon nga primary teacher. Yes. Dapat i-balance ang AI o ang hands-on experiences or activities. Example, kanang magkuan kag math ay AI math exercise like magkuan kag group activity. So sa problem solving or mag storytelling ka. Yes. Then, ang pag-use sa AI apps with transparent privacy settings, kaya o parental controls pod. Then, mag-regular update pod ang mga softwares biya and review access permissions pod para maano ginato nga na nagbag-o ba or wala sa mga di pang gamit nga AI tools. Dapat aware gyud ang user ana. O Labi ang teacher. kaya kung maayo ba to sa bata or dili. So, agree ko Jo no and also Ria and Jess ano sa inyo ang mga gipang-ingon. Kasi importante gid kaayo na ang parents, teacher o even ang school admins should work together gid no para ma-guide gid ug masakto ang or effective and safe ang paggamit sa kanang AI. Kaya ang AI man good is very helpful learning tools and it can enhance his learning sa mga bata no. Pero guidance, monitoring and also the human interaction is always the key. Yes. Agree with you too. So, what are the best practices na pwede na to i-recommend no para safe food o effective gud ang pag-use sa mga sa AI no? Yes, so there are many recommended practices. No, first, Ana, is to promote critical thinking and human interaction. So, AI can introduce topics, but ang teachers jud ang mag-encourage sa discussion, problem solving, and creative expression. And also pod nga akong i-recommend nga practices kay dapat i-ensure ang transparency and parental awareness. So, dapat ang parents makabalo gid siya kung unsa nga data nga gipang collect ato nga AI tool. Tas unsaon sa to paggamit kay lisod sad og dili kuan kanang dili sila kabalo kung unsaon paggamit dili naman dito maayo or dili na appropriate sa mga bata. Sa iba gid kay problema sa parents no kay kanang hatag-hatag lang pero wala kabalo basta hatag lang kay di kailangan man sa So, i-encourage po na to ang balanced learning. I-balance na to, i-combine na to ang AI, dayon ang mga hands-on or traditional nga mga learning para sa mga bata. Kaya para mas balance ang pag-learn sa bata. Importante pud na asad siya kay isod sad og perminti lang ka modern ang bata dili pud ma-expose sa kuan mga traditional learning. Dili man gid siya ingon nga ulihan gid ang kuan traditional Balance lang. i-balance lang ba na dili lang pwede pod puro traditional kay i-evolve ba ya ang ano like ga progress or ang technology ga improve so dapat i-adapt pod na kay para dili bitaw ma-behind ang bata pero di pod pasabot nga tungod karon kay uso na kay mga AI Na kailangan wala na po rin ang mga traditional dapat kibali ano lang balance lang so importante pod kay ana no ang teacher training Yes, importante oo, gid teacher training kay dili ba tanan kabalo magamit sa technology bisan ang uban kay kabalo nga mo na ni bisan kita usay palibog beta usa ang AI usa ang AI generated samot sa kanang mga kuan sa mga information sa mga bata mo nang teacher dapat gyud nga continuous ang ilahang pag-train sa unsaon paggamit properly ang ano kanang AI and also importante pag kay nang monitoring o evaluation sama sa
gingan nyo ganina nga dapat gid i-test ang mga kuan, i-check, i-update. Yes. No, kay para makitaan bitaw nga secure pa ba yun? Secure pa ba karon? Nag-improve ba ang kanang sa gina kanang nasa up kanang ilang security system ba nila? O na secure pa ba gyapon kaha ang mga data? Now to summarize, AI powered learning tools is can support early child education. Yes. But we must guide, monitor and balance po ang atong paggamit para dili ma-compromise ang development sa mga bata. Yes, so teachers and parents need to work together to ensure na ang AI is a helpful companion, not a replacement sa human interaction. Transparency, balance, and supervision are the keys gyud para kuan sa safe and ethical AI learning sa mga bata. Yes. And also with proper guidance lang yun. AI can enhance learning while you are protecting children's rights and their creativity. Also, importante gid kayo na dili gid siya mahimo dapat ang AI, dili gid siya mahimong replacement no sa human interaction. Nay ra man gid ang kana makaistorya ka o kanang out na kanang nasa mga GPT nga pwede nimo sila mastorya no kay lahi ra man gid ang human interaction. Daghang salamat sa pagpamina o pag-uban sa amo sa among episode 3 sa Early Ed TikTok. Join us sa among next episode about social media and online sharing platforms. Always remember, think smart and learn safe.